as a member of the minority. No, marami nagsabi, hindi mo magagawa yan kasi hindi ka naman part ng administrasyon. But in the end, President Duterte, kahit ayaw ng mga cabinet members niya, hindi niya binito yung batas, pinirmahan niya, fully funded, fully implemented, and now, that law, milyon-milyon na ang nakinabang sa batas na yan. So, there are spaces, I think, in our governance kung saan kailangan talaga tayo magtulungan para sa taong bayan. That's the free college. Importante sa lahat ang libreng tuition fee at edukasyon para sa kolehiyo sa mga anak. Kaya kung di dahil sa kanya, walang libreng tuition fee na batas ngayon. Ayaw ng mga presidente kasi malaking gastos daw. Kasi libreng tuition fee sa state colleges at state universities ang lahat ng bansa. So kinakompute nila 40 billion ang babayaran. Ayaw ng panahon ng mga dating presidente. Yung may PRRD na, napasa na namin sa Kongreso, napasa na sa Senado. Pagdating kay Presidente Duterte, ayaw pumayag ng DOF, NEDA at BBM. Sabi, wag, buubusan tayo ng pera para sa ibang bagay. Nag-compute kami. Sabi namin, tawagin namin si Special Assistant to the President, Bongo. Tinawagan namin si Bongo. Sabi namin, sir, tulungan niyo naman po kami i-defend kay PRRD na pinaka-importante sa lahat ang libreng tuition fee at edukasyon para sa kolehiyo sa mga anak. Kaya alam mo, talagang tinulungan kami ni Senator Bongo. Dinifend niya ito sa Pangulo. Kaya kung di dahil sa kanya, walang libreng tuition fee na batas ngayon. At proud po ako, isa po ako sa honor sa Kongreso. Magandang araw po sa inyong lahat. Alam niyo po, nung nagsimula po tayo, napakalayo po natin. Pero unti-unti po nating naayakyat ang ating estado. Gawa po ng tulong ng Diyos at syempre ng sipag, tiyaga at pagtutulungan ng taong bayan. Kasama syempre ang kabataan. Ngayon po, napakalaki na po ng ating mandato at sisiguraduhin po nating seseryosohin po natin ang trabaho ng pagiging senador ng Republika ng Pilipinas at magtatrabaho tayo para sa pag-angat ng pamilyang Pilipino. Naipanalo na po natin to. Ngayon naman po, simulan na ang trabaho. Ako po si Senador Bam Aquino, Senador ng Pilipinas, Senador para sa lahat ng Pilipino. Kapag ang karapatan ng mamamayang Pilipino ay niyuyurakan na, kapag ito'y hindi na ginagalang, kapag ang karapatan na yan ay binabaliwala, yan ang laban na hindi ko isusuko kahit kailan. Yan ang ilalaban na ilalaban ko kahit sino pang makalaban, kahit ilan pa sila, kahit hanggang saan kami mapunta, sapagkat ang kapakanan at karapatan ng mamamayang Pilipino ay hindi dapat makompromiso ng kahit kailan. Yan ay hindi dapat pinaglalaruan. Yan lamang ang mahalaga sa isang Pilipino, yung ipagtanggol ang kanyang karapatan sa ilalim ng araw. Yan ang aking ilalaban at hindi isusuko kahit kailan. Mangyari na ang mangyari. Ay, Tatay Digong, salamat kayo. Imo pong giingon, imo pong giingnan nga, kung pati lang kay, di ko pati dyan ko until the end kay. Kung hinaot makauli ka, na maguyog ka sa akong proclamation. So, ako nang inumduman, imong isutin ako nga, higugma ang mga subuan online. So, ako ginasilang higugma tayo. O siguro nakadaogin ko ron. Nagpapasalamat sa pag-endorso at suporta at tiwalang ibinigay po sa akin ni VP Sara at talagang makakaasa po kayo na hindi ko po siya at hindi ko po kayo bibiguin. Well, kapag ang impeachment case ni Sara Duterte ay sinimulang dinggin sa June 2, katulad na sinasabi ni Senator Chis Escudero, ay patay na ang nasabing impeachment case na yan kasi wala ng panahon ang present Senate na ito ay matapos hanggang June 30. Kasi maliwanag sa Rule 44 ng Senate Rules mismo na kapag ang Kongreso ay nag-terminate o natapos ang kanilang Congress sa panahong ito, hindi na po pwedeng i-take up yung previous matters and proceedings. Ibig sabihin, yung nakabimbin ng mga kaso, mga nakabimbin ng mga bagay na dapat na tinitake up ng present Senate, hindi na pwedeng buhayin doon sa bagong Senate. Maliban na lamang kung yung bagong Senate ay bubuhayin nila muli ito. Pero kung ito'y bubuhayin nila, ikukonsider yan na as if they were presented for the first time.
na sa kasong ito ng impeachment ni Ms. Sara Duterte, kung ito ay tatanggapin ng new Senate, mangyayari niyan na parang bagong impeachment case ito na ipinapile sa bagong Senado. Na siyempre sa nasasabihin naman ni Ms. Sara, hindi na po pwede yan. Sapagkat kung may bagong impeachment case, sakop ito ng tinatawag na pagbabawal sa ating saligang batas na hindi pwede magkaroon ng 2 impeachment case sa loob ng 1 taon. Nang ibig sabihin, sa loob ng 1 taon, isang Last but not the least, we will be announcing the winner of the mayoral race. Certificate of canvass of votes and proclamation of winning candidate or mayor. We, the undersigned members of the City Board of Canvassers, do hereby certify under oath that we have truly canvassed the votes cast in 1,173 cluster precincts for the candidates therein for mayor in the elections held on May 12, 2025. Attached here to and forming part hereof is a statement of votes by precincts garnered by each candidate for the office of mayor. That after such canvass, it appears that Duterte wrote 662,630 votes for the office of mayor, the same being the highest number of votes legally cast for said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above-named winning candidate as the duly elected mayor of the city of Davao, province of Davao del Sur. Congratulations! Celebration din. Dahil anong nangyari sa mga kaalyado ni Marcos? Nasaan sila ngayon? Nasa Kangkungan! Kantakin ninyo. Matapos ng bilyon-bilyones, baka nga trilyones na ayuda para sila'y manalo, ang alyansa, lilima po ang nahalal sa Senado. Now, ilan po ang nanggaling sa hanay natin? Well, 5 rin po, pero meron 2 dilawan. Pero ang ibig sabihin nito, bagamat bilyon-bilyon ang ginamit nila pambili ng boto, hindi po sapat yan. Matalino ng Pilipino, kangkungan ka na, Bongbong Marcos. Diba? Mga Dabawenyo, salamat kaayo sa inyong salig sa kuha. Salamat kayo sa oportunidad na gihatag ninyo. Ako po na ay mahimo na po ko'y maamot sa atoang syudad na ay tulo ka tuig para mo pakita kong resulta sa inyo ha. Pag man sa tulo ka tuig, ka man nalay bahala sa una ninyo. Ako, pasalamat lang gid ko kaayo. Di lalim nga ingana kadaghang tao nga mosalig sa imuha, nga mosuporta sa imuha. Salamat gid kayo.